Okay, isang magandang Good gabi sa evening po, lahat, mga Pastor. kabiyaya. Good evening po, Pastor. Good evening, Pastor. Magandang gabi po, Sa Pastor lahat. Edwin. Good Magandang evening gabi po sa sa lahat lahat. po, Good mga evening, kabiyaya. magandang gabi mga biyaya. Happy Mother's Day sa ating mga babae, mga nanay. Okay, isang magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, mag-start na po tayo, no? Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami, Panginoon, ay pinagkalooban mo po, Panginoon, ng muling pagkakaisa, Panginoon, sa Google Meet na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mga umaten. At patuloy po kami, Panginoon, magbibigay sa inyo, Panginoon, Lord, ng time sa pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay, so pag-aralan po natin, ibang topic na ho to, no? Alin ang mali at alin ang tama sa love offering? Naku, love offering na naman, Pastor, ang topic mo, Pastor. Ikaw talaga. Ayan. Tatakutin mo na kami, baka may pastor na no, kayo'y magnanakaw pag hindi kayo nagbigay. Ayan. Sasabi mo sa amin na na mag first fruit. Ayan. Dahil pera niyan. Ayan. Okay, so pag-uusapan po natin yung mga bagay-bagay na yan, ano. Stay tuned lang po tayo. So, ang tanong dito, exegesis check. Alin ang mali at alin ang tama sa love offering? Ito talaga, mga kapatid, buong pag-aaral na ho ito ng tinatawag na ano yung stand ng Bride of Christ sa love offering. Ano ba, magbibigay ba talaga kami o hindi? O ano ba? Ano ba talaga stand talaga natin? Okay? So, syempre, kailangan muna natin talakayan ng mga bagay-bagay para hindi tayo magkasisihan bandang huli, di ba? O ay alin yung mali, alin yung tama sa pag-o-offering. Yun po yung pag-uusapan po natin ngayon. Ito yung mga maling pag-o-offering, ano. Una, yung tinatawag na misconception sa tithing. Marami nagtuturo na obligado ang Kristiyano na magbigay ng ikapu para pagpalain daw. Sabi ng ibang mga pastor, sabi ng mga nagtuturo na mga ibang mga born again din nagtuturo ng ikapu. Kasi para pagpalain ka raw at para hindi ka maisumpa. Ayun. Ang tanong, totoo ba yun? Napag-usapan na po natin yan na sa context ng Biblia, ang tithing ay bahagi lamang po ng sistema ng Israel under the law. Okay? So, connected ang Levitical priesthood, temple, at agricultural system nila regarding doon. So, sa madaling salita, kung tuto pa rin talaga natin tong tithes na to na hindi naman para sa atin, kundi sa mga Hudyo, dapat hindi pera ang ita-tithes mo. Kailangan mga hala-halaman. Yun ang ita-tithes mo. Oh. Una, hindi naman sa atin yan, sa mga Hudyo yan. Mm. Ano ba yung Book of Malakay? Tingnan natin na Book of Malakay. Ayan. Sabi sa Malakay, chapter 1 verse 1, sabi dito, no, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh. Tungkol kanino ba? Sa church ba? Hindi. Sa Israel. Sa pamamagitan daw ni Propeta Malakias. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel. Kaya lahat ng tuntunin sa Malakias ay sa Israel lang. Ang tanong, taga-Israel ba kayo? Pangalawa, noon pa ito, matagal na ito. Okay? Sa bagay ngayon, ang Israel ngayon nakabalik na sa kanilang mga bansa, mukhang ibabalik yata nila yung tinatawag na mga Levitical priest na to. Oh. May babalik din nila to. Tanong tayo, baka usap dito? Hindi. Kaya sa madaling salita, yung binabanggit sa Malakay 3:10 na tithes, hindi tayo yan. Tigas-tigas ang ulo ng ibang pastor eh. Turo pa ng turo ng tithes, hindi naman tayo ang kausap.
Kasi tinan nyo, yung tithes kasi, ang sistema ng tithes, sabi dito, dalhin ninyo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos o pamatugunan ng pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyong gawin ito, mga bagay na ito, kundi buksan ko ang bintana ng langit at ibuhos ng pagpapala. So ang logic ng tithes, pag nag-tithes ka, pagpapalain ka. Kapag hindi ka nag-tithes, magnanakaw ka. Bakit ko nasabi magnanakaw? Sabi rito, no? O, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos, hindi ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa panong paraan, sa tithes, sa ikasampung bahagi ng handog, hindi kayo nagtatights. Sa kanila to hindi naman ikaw to. Okay, kaya malaking kalokohan din yung simbahan na nagtatights sa pilitan. Papatamaan ka, may pangalan pa yung sobre, no? Maling offering yan, hindi yan sa atin. Titigas ng ulo ng ibang pastor, gagawa at gagawa ng paraan, tataba ng utak. Kasi nga naman, may fixed price, malaking pera nga naman yan. Diba? Kung lahat ng miyembro mo ay aate ng sapilitan at hindi yung kusang loob, malaki yan. Tapos mapupunta lang sa pastor nyo. Pastor nyo, sarap ng buhay, ikaw naghihirap. Diba? Papa-selfie-selfie pa. Samantalang ikaw, nauto ka na, nabudol ka na ng pastor mo. Gumising na tayo mga kapatid. Huwag na tayo magpauto dyan na laging dinadamay ang Diyos sa pagbibigay. Wala namang kinalaman ng Diyos dyan eh. Yan, kagaya niya sa Hudyo yan. Okay? Ito paano? Ito ay binigay bilang requirement para sa maging blessed ang New Covenant believer. Hindi daw to. Kasi nga, tayo mga believer sa bagong tipan, yung tinapos na gawa ni Kristo, hindi na kailangan pang panalangin na pagpalain ka, pinagpala ka na raw ayon sa Ephesians 1:6. Malinaw na malinaw po doon sa Ephesians 1:6 na ang pagpapala ay base saan? Base sa ginawa ni Kristo, hindi sa gawa mo. Tapos na yun. Tapos past tense na. Ikaw ay karito, ikaw ay pinagpalat pinaburan. Nasa iyo na yung blessing ng Panginoon. So di mo na kailangan pang mag-tithes para pagpalain. Kasi meron nang naghandog. Si Kristo nga yun sa krus, inihandog niya na yung sarili niya para pagpalain yung sino mang manampalataya sa Kanya. So hindi ito binigay bilang requirements, kaya delikado kapag ginagamit ang tithing bilang pressure, takot o spiritual obligation para gumalaw ang Diyos. Okay? Okay, next. Misconception naman, isa pang maling pag-o-offering, yung mga tinuturo ng pastor na first fruit daw. Marami nagtuturo ng first fruit ay financial na key para buksan ang blessings ng Diyos. Mas matindi daw yung blessing daw ng Diyos sa iyo kapag first fruit. Pero sa original context po nito ay pasasalamat ito ng Israel mula sa unang ani nila. Una, pasasalamat to ng Israel. Pangalawa, hindi ito formula para yumaman o garantiya na ang financial breakthrough. Hindi. Kasi kapag ginawa mong spiritual investment system ang first fruit, nawawala yung tunay na essence nito bilang simpleng pasasalamat at pagkakilala sa provision ng Diyos. Ang first fruit pala ay pasasalamat. Hindi pala ito paghingi. Halimbawa, biniles ka ng Panginoon, o magpapasalamat ka, ibibigay mo yun. Unang bunga. Tsaka pangatlo, ang bunga dito, ang binibigay dito, halaman, mga bunga, mga agricultural. Walang kinalaman dito yung pera. Tuwan-tuwa yung mga pastor nyo, no, kapag pag Pasko. Sa kanila yung 13-month pay nyo, ayan. Ang problema sa mga miyembro, hindi nagbabasa ng Biblia, amen lang ng amen sa pastor. Idol na idol nila yung pastor nila, kapag may pinost na article, kinaka-copy-paste lang, nilalagay sa wall. Walang sariling isip ibang mga nakikinig eh. Totoo lang yung mga amen ng mga miyembro, mga walang isip yan. Hindi nag-aaral. Obligasyon po natin mga Kristiyano mag-aral, hindi kayo tagapalakpak ng pastor nyo. Okay?
Ayan, Pastor, galit ka mamaya. Hindi ako galit. Next, misconception, Melchizedek tithes. Sa pa to, no? Yung mga Kristiyanong napatunayan na sa mga Hudyo ang tithes, papalusot sila, bakit si Abraham nag-tithes, hindi naman Hudyo yun. Wala pang under the law, wala pang law noon. Oh. Kaya hindi law ang tithes, kundi yan daw ay prinsipyo, kagaya daw ng ginawa ni Abraham. Yan ang mga tinuturo nila. Madalas ginagamit si Abraham at Melchizedek para sabihing may eternal principle ang tithing. Pero ang pagbibigay ni Abraham ay isang beses lang pagkatapos no ng digmaan. At hindi recurring command, hindi yung utos. At sa mga Hebreo, ang focus ay passage ay hindi church tithing system, kundi superiority ng priesthood ni Kristo. Kaya kapag kinuha mo yung nagbigay ng ikapu, parang iniwan mo yung buong context. Madaling mabuo yung maling doctrine. Kwento lang yun eh. Halimbawa, no, nanay mo, nagkukwentuhan yung nanay mo tsaka yung tatay mo. Ano, nanay ko, no, oy Alfredo, alam mo ba na merong libreng bigas dyan sa kanto? Oo. Kaya kumukuha sila doon. Oh. Narinig ng anak. Akala ng anak, yung anak ay si Jesus. Nagkukwentuhan lang yung magulang nila na meron daw bigas na libre dyan sa kanto. Aba, yung ginawa ng anak, pumunta. Tapos palating sa kanto, nangihingi ng bigas yung anak. Sabi, utos daw ng nanay daw nila. Nagigets niyo yung logic? Ganun din sa atin. Yung Bible, nagkukwentuhan lang sila, no? Ginawa na ng istorya. Ayan, Eka. Si Abraham nag-tithes, kaya ang utos sa atin ng Diyos, mag-tithes din tayo. O, ayan, ganyan ang mga born again. Mga born again na hindi nag-aaral, amen ng amen sa pastor. Walang utak, hindi ginagamit. Buti na dito sa Bride of Christ, matatalino mga tao, marunong mag-aral, hindi amen ng amen sa akin. Tama yung ginagawa nyo, huwag kayong amen ng amen sa akin, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Malaki na ang pinagbago ng mga Bride of Christ. Kaya nga pag nagpo-post ako, may mga debate pa dyan sa mga baba dyan. Mahirap kalaban yung mga taga-Bride of Christ kasi nga dito, nag-aaral tayo. Kaya yung mga bago lang dito, aral-aral kayo, huwag kayong amen ng amen sa mga pastor nyo. Pinagkakakitaan na kayo eh. Hindi nyo alam. Kinakalakal ang salita ng Diyos, ginagamit ang salita ng Diyos. Bakit ko sinabing ginagamit ang salita ng Diyos? Wala namang utos ng Melchizedek tithes eh. Pinipilit pa nila magkaroon ng Melchizedek tithes. Oh. Kasi malaking kita nga naman niya kapag may fix eh. Kapag ang giving may fix. Kapag meron kang dahilan para magbigay, ganyan na mga perverted gospel. Laging may ganun. O yung hindi nasama rito, nakalimutan ko. Yung letter D. Yung sinasabi doon ng ibang mangangaral na worship the Lord with your offering. Ayun. O, isa pa yung worship the Lord with your offering. Laging dinadama yung Diyos na isang pagsamba daw sa Diyos, yung mag-offering ka. Yan ang problema. Dinami na naman Diyos. Saan sa Bible yun? Wala. Ang sinabi lang ng Bible, honor the Lord. Pero walang sinasabing with your offering. Wala. Meron naman verse din, worship the Lord and honor the Lord. Di ba? Doon siguro nakakuha nung magkaiba ang honoring the Lord sa worship the Lord. Or give to the Lord sa honor the Lord. Pinagsama niya kaya worship the Lord with your offering ang pinagtuturo ng mga pastor na to. Wala pong gano'n, huwag kayo maniwala doon sa pastor nyo. Iloloko lang kayo niyaan. Hindi ho yan ang tamang pagbigay. Ngayon ang tanong mga kapatid, ano ba ang tamang pagbibigay? Hindi pala tama yung tithes dahil hindi pala tayo yun. Pangalawa, yung mga first fruit, ano lang pala yun, hawks. Pinagluloko lang po tayo. Ano yung number 3? Yung number 3, yung Melchizedek tithes. Pang-4, yung worship the Lord with your offering. Puro sablay pala yun. So ano ba talaga ang tamang offering pag nagbibigay ka?
Ibig sabihin magbibigay pa rin tayo mga kapatid, pero ito po yung nature ng pagbibigay na tama. Ang tama pag-offering ay kusang pagbibigay, kusang loob. Oh. Basahin natin yung Biblia po natin. Basahin po natin. Ayan. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, ito yun, no? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Desisyon dapat nung nagbibigay sa sariling pasya. Teka muna, ano ba itong 2 Corinthians 9:7? Exegesis tayo. Ito po, ang context pala talaga nito ay pagbibigay talaga. Kung babasahin mo yung context, pagbibigay ito sa Korinto. Hindi malinaw naman dito na ito'y inuutos sa buong Kristiyano. Hindi ito inuutos. Ito'y payo lang ni Pablo sa mga taga-Korinto. Pero we'll take the consideration naman na nabanggit din ang Diyos sa pagbibigay. Kasi sabi rito, no, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan upang magamit kayo sa pagkakagawang gawa. Nabanggit ang Diyos. Kaya ibig sabihin, kung nabanggit ang Diyos dito, yung prinsipyo nito, pwede rin natin kunin na. Ito yung talagang sa ating mga Kristiyano. Sino nagsasalita? Si Pablo. Sino kausap? Hentil. Okay? So, ibig sabihin, tayo to. Okay? So, sabi rito, i-meditate natin, ang bawat isa, ano daw, ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Desisyon. Oh, sariling pasya ba yung mag-iikapu ka? Tatakutin ka, magnanakaw ka? Hindi. Hindi yon ang tinuturo ng bagong tipan sa atin. Yung maluwag sa loob. Pag sinabing maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, walang sapilitan. Hindi hold up. Mga simbahan ngayon, hold up eh. Pag upo mo ng upuan, meron doon nakalawit na matutusok pa yung puwet mo nun eh. Yung mga folder, ano ba yun? Envelope. Diyos ko. Nakaano talaga yan, nakapulupot yun sa butas ng bangko. Oh. Ano yun, hold up yun eh. Pinipilit nyo yung tao na magbigay. Kasi magkakahiyaan nga naman kapag hindi mo kinuha yung envelope na yun, at hindi mo lalagyan. Oh. Di ba? So, saan pa rin babagsak yun? Hindi siya kusang loob, napipilitan lamang ang tao. So, ano ba tamang pagbibigay dapat sa simbahan? Sabi diyan, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. May kagalakan ba yun? Na may lalapit sa yung usher, no? May dalang supot. Ano ba? Supot ba yan? Oh. Kaya hindi ba kayo nagtataka minsan sa simbahan, nagloloko na lang tayo eh. Bawa, sabihin ng pastor, sige po, itaas po natin ang ating folder na nakailalim dyan sa may paanan, sa may foot nyo ba yun? Dito ba yun? Sa may, tatayo ka pa ng konti kasi naupuan mo eh. Di na malukot na yun, mabaho na yun kasi naupuan mo na eh. Ayan. Tapos, lalo na kung galing ka sa init ng araw, pag upo mo ron, maalinsangan na yun. Lalo na kung bira ka maligo. Pag amoy mo doon sa folder, ay iyak. Yung parang sachet ba yun? Yung iba nga, Chinese eh. Kulay pula pa yung tawag dito, yung envelope ba yun? Basta yun. Oh. Kumikinang-kinang pa yan. Nakakahiya kung hindi ka maglalagay doon. Pag nag-pray, yung iba, dahil walang maibigay, nagkukunwari lang na naglalagay ng pera sa sa envelope. Ayan. Kunwari may laman nilalagyan. Habang nakapikit, habang pinagpipray ang offering. Tapos pagka mulat, ibibigay na. Wala na, naglolokohan lang tayo. Naglagay ka ng wala. Nangyayari yan mga kapatid.
So, nawawala yung essence ng tinatawag na freedom kapag ganyan eh. 'Di ba? Tapos, tututukan ka ng ng stick na merong susupot. Nakangiti pa sa yung usher. Kaso nga nakakaya yung ginagawa niya, ino-hold up niyo yung mga tao eh. O ano yung the best, hindi napipilitan. O saan dapat yan? Kami rito sa Bride of Christ, ang ginagawa namin, hindi ganyan, hindi namin pinapupunta sa altar yung yung box. Nandoon sa may likod ng pintuan, nakalagay lang doon, love offering. O, ibig sabihin, pag uwi, kung sino man yung gusto maglagay, maglagay na lang. O, di ba? Kaya ito yung pangako ng Diyos magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin mga kapatid, lumalabas pala na merong pananagana pala. Ito'y sabi kapag ikaw daw ay nagbibigay sa sarili mong pasya, maluwag sa iyong loob, hindi napipilitan lamang, natutuwa daw ang Diyos daw sa kusang nagbibigay na may kagalakan. So ano yung consequence? Guys, ayun na may pangako naman na magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit sa iyong pangangailangan, pwede pala kayong pagpalain lalo ng Lord kapag nagbibigay. Guys, sabi ng Bible to, wala kang magagawa. Exegesis tayo, Oh. Guys, exegesis yan. There's a blessings talaga sa nagbibigay. May blessing talaga. Tanggapin na natin ang katotohanan. Ako hindi ko matanggap yan Kasi 'di ba ang stand ko nga, ang pagpapala ng Diyos na kay Kristo. So ibig sabihin, kung tayo pinagpala at pinaburan na, mas doble pala yung mga nagbibigay sabi dito. Parang gano'n Kasi sabi dito, magagawang pasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay higit sa inyong pangangailangan. Ngayon tanong, kung tayo pagpapalain ng Diyos sa nagbibigay tayo, para saan? Para saan? Para ipagyabang ba? Para pumunta ng ibang bansa? Hindi. Upang may magamit kayo saan mapupunta sana yung pera sa pagkakawang gawa. Pinagpapala pala tayo ng Diyos. Ang purpose pala niyan para gamitin sa pagkakawang gawa, sa pagtulong. Saan? Sa church din. Yung pala yung purpose nun. Kung bakit pala yung marami mga Kristiyano pinagpapala, bakit ba ako pinagpapala ng Diyos? Kaya pala pinagpapala ng Diyos, hindi lang dahil sa mga luho-luho natin, hindi naman killjoy ang Diyos Pero ang sinasabi rito, upang magamit daw sa pagkakawang gawa. Mga kapatid, wala kayong magagawa. Exegesis yan. Mga kapatid, tinan nyo Guys, I hate this topic. Hate na hate ko tong topic na to. Ayokong, namamalimos talaga sa mga pastor, mga miyembro. Ayoko ko maaari. Meron akong pride talaga dati. Na kung maaari, ayoko, gusto ko, ako yung tumutulong sa church. Pero wala akong magagawa. Bible may sabi. Di ba, ang usapan natin, exegesis tayo. Sinabing exegesis, turo natin sinasabi ng Biblia. Okay? Pero mga kapatid, hindi naman sinasabi dito na hindi ka pagpapalain ng Diyos pag hindi ka nagbibigay. Mali. Ang sinasabi lang dito, magagawa lang daw ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Tingnan nga natin sa Greek i-depend natin, baka naman mali And God is able to make all grace all grace abound. Periseo. Hyper grace. To make hyper grace towards you. Sobrang grasya pa lang ibibigay ng Diyos sa'yo. Malawak yun, hindi lang pera yun mga kapatid. Pag hyper proseo, hyper grace, binanggit yung hyper grace may make all grace abound. Including, for every sufficiency in all things. Totoo talaga na yun yung consequence. Nasa pagbibigay daw natin, meron daw palang pangako ang Diyos na sobrang biyaya yung bibigay ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin guys, yung tinapos si Kristo sa krus, biyaya na talaga yun. Pero eto, meron daw super biyaya daw. Hindi ko lang alam kung ano yung super biyaya na yun. Pwedeng hindi naman din pera yan.
pwede rin naman yan ng kalusugan, pwede rin naman yan katahimikan ng pag-iisip, kakontentuhan, o yun ang sinasabi ng Panginoon dito. In every good work pala ang ginagawa. Part pala ng good work to, mga kapatid. So, ibig sabihin, nagbibigay tayo hindi para pagpalain, kundi tayo pinagpala na totoo pala talaga yung hinala natin. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, maliwanag, sa New Covenant, ang pagbibigay ay hindi sa pilitan, kundi kusang loob. Sabi ni Pablo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob at dahil napipilitan lamang. Ang context nito ay pagtutulungan. Ayun, pagtutulungan talaga. Hindi para pagpalain, pagtutulungan. Para kanino? Para sa tao. Hindi para sa Diyos yung offering. So, ano ang big idea? Para sa tao, pagtulong pala to sa kapwa mo, sa kapatid mo. Hindi ito para sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Mayaman ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ang suportahan daw natin, yung ating mga kapwa. Okay? Sino ba yung nagtutulungan? Sa simbahan. O tulungan mo yung mga tao sa simbahan. Yun ang sinasabi dito. Some part ng pagtutulungan sa simbahan, pagsuporta sa mga naglilingkod sa Diyos. Oh. Yun naman talaga pinaka ni Pablo eh. Ang context ay pagtutulungan para sa nangangailangan sa iglesia. Hindi po to fundraising, manipulation, o paraan para bumili ng blessing. Ang tamang giving ay galing sa malasakit, hindi takot. Ang context ng payo ni Pablo ay magtulungan kayo sa magitan ng pagbibigay. Ganito na lang mga kapatid, kumbaga sa panahon natin ngayon, yung pagbibigay pala sa simbahan, yung pagtulong sa pastor, pagtulong dun sa nangangaral ng salita ng Diyos, para pala yun, yung pala ay pagtulong doon. Tinutulungan lang natin. Kasi aminin natin hindi, merong mga pastor na talaga, na nagtuturo naman talaga ng totoong gospel at yan ay full-time. Ibig sabihin, tulungan daw natin yun. Hindi obligasyon na, hindi para pagpalain ka, tulong na lang bilang tao. Sa madaling salita, ganito lang yan. Kumbaga sa atin, pamilya-pamilya, tayo-tayo lang, hindi kadamay ang Diyos dito. Parang toka-toka. Yun ang tamang word doon, toka-toka. As in, alam mo yung mga toka-toka, uy, toka mo to. Ganun lang pala yung offering. Hindi naman pala hindi naman siya sagrado. Ang sagrado lang talaga yung ginawa ni Kristo. Pero yung pag-o-offering walang sagrado dyan, kung saan usapang pantao ho yan, pagtutulungan. O di ba, mag-outing kayo, magbabarkada, di ba nagtutulungan kayo? O ganun din dito sa simbahan, parang tulungan lang, toka-toka lang. Pambayad sa kuryente, pambayad sa kung ano-ano. Malinaw na pasado sa exegesis yung context ng 2 Corinthians 9:7 ay financial talagang pagtutulungan sa Korinto. Okay? Tigilan niyo na natin guys yung yung paano magbigay, kailan magbibigay, paano hindi, kusang loob nga walang rules sa pagbibigay. Bahala na kayo, ayon sa pasya ng inyong puso. Okay? Ganun lang yung mga kapatid. Malinaw na pasado sa exegesis to. Ngayon ang tanongin nga natin sarili natin, hindi ka na ba magbibigay? Tingnan niyo mga kapatid, no? Di ba lagi kong tinuturo sa inyo, magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo ni Kristo. Magbigay kayo sa church o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil sa ginawa ni Kristo. Ngayon ang tanong, kung pinagpala na pala kayo dahil kay Jesucristo, eto ngayon guys ang pagkukulang ko. Eto ang hindi ko natanong sa inyo dati. Hindi na ba tayo magbibigay? Ayun. Ayan na, pinakamahirap na part ng aking teaching ngayon. Ang tanong, hindi na ba tayo magbibigay? Yan ang tanong dyan eh. Pakisagot nga sa comment section, magbibigay pa ba tayo mga kapatid? Tanungin ko nga kayo. Sige na mga kapatid, pwede kayo mag-chat dyan. Magbibigay pa rin
Kung meron, pero kung wala, pasensya. Tama. Magbibigay pa rin, pastor. Guys, magpakatotoo kayo, guys. Sagot yun talaga yung talagang totoong sagot nyo. Walang halong plastic, mga kapatid. Sabihin nyo, mag-open kayo, magbibigay pa ba kayo o wag na lang? Eto mga kapatid, no, nangyari. Alam nyo kung bakit? Anong sagot dyan? Ang sagot pa rin dyan ay depende pa nga rin sa inyo. Doon tayo sa Biblia. Sariling pasya, hindi kayo obligadong magbigay. Sariling pasya. Kaya yung magbibigay pa rin, tama, magbibigay pa rin kayo, pero hindi sa pilitan, kusang loob. Okay. Kaya nga lang mga kapatid, no, ang tanong dito, hindi ibig sabihin na dahil under grace tayo ay wala tayong responsibility. Ang problema mga kapatid, meron akong naituro sa inyo na sablay na naman na parang masyado ko yatang diniin yung salitang magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalayan pa rin kayo. Kaya tuloy, iisipin ng iba, okay lang pala kay Pastor Edwin na hindi magbigay, hindi na kami magbibigay. O, di ba? Yun na nangyari. Ang nangyari ay nawala yung tinatawag na responsibility. Kasi yung mga Kristiyano, nung araw, nagtutulungan sila. Okay. Dapat kasi natin maintindihan tong verse to, no? Romans chapter 14 verse 7. Ang sabi diyan, no, walang sino man ang nabubuhay para daw kanino? Para sa sarili lamang. Basahin nga natin yung verse na yan. Ang context po niyan ay pagtutulungan din sa church. Romans chapter 14 verse 7. Tignan nyo Ito yung mga kapatid ang namis kong ituro sa inyo na wherein, pagpasensya nyo ako mga kapatid kasi natakot ako na, natakot ako na baka sabihin ng iba, akala ko ba magbigay ka sa pastor o hindi? Bakit? Ang problema, nawalan ako ng responsibility na ituro yung kumpleto. Hindi kumpleto yung turo Kaya sabi rito, no, nakalimutan ko ituro sa inyo to, na walang sino man, ito biblical, no, walang sino man ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo mamatay, sa Panginoon tayo mamamatay. Kaya, mabuhay o mamatay, tayo ay sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung tayo may nabubuhay, hindi sa pangsarili, para sa Panginoon. Pero lumalabas din dito sa context, ang pagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman yung kumakain ng ayon ng alang-alang sa Panginoon. Kaya magpasalamat siya sa Diyos, yun naman ang kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganun alang-alang sa Panginoon. Pero kung titignan mo rito sa pinaka-konteksto nito, tanggapin ninyo mga mahihina sa pananampalataya at huwag hatulan ng kanilang pananampalataya. May paniniwalang maari siyang kumain ng anuman, ngunit ang gulay ang kinakain mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng mga taong kumakain ng anuman taong kumakain. So, ibig sabihin mga kapatid, sabi rin sa verse 4, no, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. Kaya nasabi rito ni Pablo na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, ibig sabihin mga kapatid, ang nangyari, mukhang sumobra yata yung turo ko sa inyo na tinanggal lang ko kayo ng responsibility. Eto mga kapatid, prangkahin ko kayo. Ang nangyari kasi, hindi ko akalain mga kapatid na ang ating church ay nag-e-expand. Siyempre, dumarating din yung time na ang inyong pastor ay napapagastos ng talagang puro voluntary. So ito lang mga kapatid, ito nangyari sa akin na dahil sa karanasan ko sa mga nakaraang church ko dati sa perverted gospel, para bang naisumpa ko sa sarili ko na hindi ko gagayahin itong mga pastor na to na namamali mo sa mga miyembro. Parang naging ganun ako. Para bang hindi ko nabalanse na, paano yung mga gusto magbigay? Dati may mga nagbibigay sa akin Pero simula nung tinuro ko yung word na magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo. Tapos meron pa ako mga nabitawang salita dati na hiningi ko ng tawad na
Kahit hindi nyo na ako bigyan, mga kapatid, kumikita naman ako sa YouTube eh. Parang ganon. Wherein mali pala yung nagawa ko ngayon. I'm so sorry, mga kapatid. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. Kaya nga lang humingi ako ng dispensa. Hindi pala dapat ganon ang attitude ko para akong naging madiin at hindi ko na i-balance eh. Kasi naman mga kapatid, kasi may mga pinagdaanan din ako dati na phobia. Kaya tinayo, di nyo ba napapansin, galit na galit ako, gigil na gigil ako. Wherein, yung gigil ko sa mga pastor na mga abusado, dapat lang naman ilantad yun. Kaya nga lang, kakalantad ko sa mga pastor na abusado, mukhang nakalimutan ko yata ang sarili ko. Ang sarili ko na, teka muna, yung sweldo ko sa YouTube, sino ba nagpapasweldo sa akin sa YouTube? Hindi naman sa YouTube, di ba? Kundi kayo din. Sa inyo rin galing. Ba't ako nagmamalaki? Kaya yun ang nangyari sa akin mga kapatid. I'm so sorry. Pero ngayon, nais lamang tayong bigyan ng Panginoon ng idea din na kailangan ko sabihin sa inyo na syempre, ngayon ko lang na-realize na kailangan ko rin pala talaga ng tulong nyo. Ganun lang yun. Katunayan nga, nagpaplano na nga kami ni Kaisel na iwanan na ang Bride of Christ, mag-call center na lang uli ako, bumalik ako sa dati. Kaya nga lang, may mga tao sa paligid ko na, Pastor, ang nangyari kasi sa'yo, hindi mo na i-balance yung turo mo. Meron kang bagay na na-miss sa mga tao. At yun ang kino-confess ko sa inyo, mga kapatid. Ayan. Gagayahin ko na lang si Pablo. Okay, gagayahin ko si Pablo ngayon, agaya ng ginawa ni Pablo na nakiusap. O ako rin mga kapatid, sige na, nakikiusap na ako sa inyo. Kung may tutulong kayo sa akin, maraming salamat po talaga. Tulungan lang naman. Isang beses ko lang itong sasabihin mga kapatid, ire-record ko naman to at i-upload ko sa YouTube. Hindi ko na uulitin to mga kapatid. Siyempre, kailangan ko pa rin ng tulong nyo. Tulong lang naman. Hindi ako nang sasabi na magbigay kayo, kung hindi kayo magbibigay, hindi kayo pagpapala, hindi. Walang sapilitan. Ang dapat palang ugali ng pastor, mapagpakumbaba. Dapat pala, paghihingi ng tulong sa mga miyembro, dapat pala humihingi pala siya ng tulong sa mga miyembro ng church. Kagaya ng ginawa ni Pablo. Ang problema sa mga pastor ngayon, imbes na humingi ng tulong sa mga miyembro, anong ginagawa? Binabaloktot ang salita ng Diyos. Kung ano-ano mga iniimbentang turo. May kesyo, may ikapu daw, may first fruit daw, may worship the Lord with your offering pa. Dapat pala ang sinasabi namin mga pastor, mga kapatid, pahingi lamang po ng tulong sa suporta sa aking ministry. Nagbabayad po kasi ako ng kuryente, nagbabayad po kasi ako ng mga panggasolina ko, lalo na ngayon, nag-e-expand ng Bulacan. Kami rin ang gumagastos sa pagkain dito minsan, etc. Kasi kaya ganun ako, ayoko kasi magkaroon ng utang ng loob sa miyembro nung araw. Pero mali pala yung ganun. Naging ano pala ako noon, parang hindi naging balance eh. Parang ang tingin ko sa sarili ko, parang yumabang yata ako noon na mukhang pride naman yata na to. Sabi ko, I'm so sorry Lord. Kaya yun mga kapatid. So hindi ko na po uulitin to mga kapatid, yun lamang ginawa ko na po aking tungkulin kagaya ni Apostol Pablo, ako rin po. Ang dahilan kung bakit po tayo nagbibigay ng offering sa Panginoon ay humihingi po ng tulong ang pastor. Yun lamang po. Maraming salamat po sa mga tumulong po sa akin, sa mga nagbibigay. May nagbibigay naman po sa akin. Gusto ko na kayong pasalamatan ngayon dito sa ating YouTube. Maraming salamat po sa mga tumutulong, sa mga nagbibigay. Maraming salamat po. Buong puso po ako nagpapakumbaba na malaking tulong po ang inyong mga nagawa doon sa pagkain sa mga tao. Kasi alam niyo mga kapatid, dito sa church natin, dito sa Bulacan, ayoko yung mga tao na ang layo-layo ng mga pinanggagalingan nila. Tapos walang pagkain, ayoko ng ganun. Gusto ko talaga lagi may pagkain. Gusto ko lagi masaya kami dito. Yung mga umatin dito. Guys, punta kayo dito, libre pagkain talaga. Sa totoo lang. Kaya nga lang, kami mga magkakapatid dito, kagaya na pag-usapan namin kanina, na magtulong na lang tayo. Toka. Ano ang big idea mga kapatid? Ang love offering sa akin na hindi love offering. Toka. Usapang tao lang yan mga kapatid. Toka lang. Tulungan lang naman. Okay? At saka ito pa masakit eh. Parang hinadlangan ko rin yung mga may gift sa offering.
Di ba meron naman may gift? May tinatawag na gift of offering. Di ba? Sa Bible yung Pastor Edwin. Hanapin natin na. Wait. So nakalagay po ito sa Romans chapter 12, verse 8. Sabi rito, no, magpalakas ng loob ang may kaloob na magpapalakas. Ay, gawin nating English. NIV tayo. Ito yung mga gifts ng Christian pala. May ganito pala, gumaya. If it is encouraging, let him be encouraged. If it is contributing to the needs of others, let him be give generously. Oh, meron palang gift ng nagko-contribute. Ang ministry niya talaga magbigay, tumulong. Eh, nangyari sa akin, kakatira ko ng magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo. Yung mga may gift of giving, ala na, hindi na nagbigay. Na-discourage yung kanilang gift. Oh. Let him give generously. Ayan, ang linaw ng Bible mo. May gift pa lang ganun. Ministry pala yan talaga. Gift of giving. If it is meron naman leadership, let him govern diligently. If showing mercy, let him be cheerful. Yung alam niyo yung showing mercy, yung mga taong nagka-counsel, yung nagpapatawa minsan, yan, kagaya ni Harold, lakas magpatawa yan eh. May encourage kayo dyan. Gift pala yung kasama pala sa church yung. Ito hindi natuturo to Verse 7 nakalagay, if serving, let him be served. If teaching, let him teach. Ang sikat lang yung teaching eh. Pero yung mga paglilingkod, yung pag-i-encourage, yung nagka-counsel, yung nagbibigay ng pera talaga, nagko-contribute, hindi na na pag-uusapan. Ngayon ko lang na-realize ito mga kapatid, I'm so sorry. Binaliwala ko yung regarding sa giving na yan na ko. Pero ngayon kasi 'di ba ang topic natin, ano ba ang tamang pagbibigay? O ngayon nalaman niyo ng tamang pagbibigay ay hindi napipilitan. Tapos ang purpose pala nun para tulungan. Tulungan yung mga naglilingkod sa church. Yung pala yun. Okay? So again, inuulit ko mga kapatid hindi ako nangu-hold up. Sinasabi ko lang kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kasi nga po nag-aaral na po tayo ng exegesis. Marami na ho nagre-request sa akin, Pastor, bakit ayaw mong ituro yung giving na yun? Ano ba ang kinakatakutan mo? Eh sabi ko kasi sa kanila, magbigay sila sa Panginoon o hindi, pagpapalayan pa rin sila. Kaya tuloy, wala na. Very nakonsensya na ako ngayon mga kapatid. Nakonsensya na ako. Dapat pala hindi ganun ang attitude ko sa pagtuturo. Kasi kaya lang naman ako nagkaganon. Kasi nasaktan kasi kami ni Kaisel dati. Nagkaroon kami ng bad experience sa mga pagbibigay ng pastor na yan. Kaya sabi ko sa sarili ko, sinusumpa ako. Hindi ako magmamakaawa sa miyembro na humingi. Na-trauma ako mga kapatid. Ngayon, pinagaling na ako ng Panginoon. Kaya ngayon, open na rin ako mga kapatid na kung sino may gustong tumulong, maraming salamat po. Tumulong din kay Pastor Harold sa simbahan na ito. Actually nga, itong church dito sa Bulacan, tulungan talaga dito. Meron nagpahiram ng building. O tulong yun guys, tulong yun. Kahit hindi pera yun, tulong yun. May mga bumili ng ventilador dito, mga gamit, may bumili ng instrument, may magbibigay pa nga sa amin ng electric guitar, pupuntahan namin sa Lunes. Okay naman, ibig sabihin, healthy naman mga kapatid ang church dito sa amin. Masaya ho kami dito, kumakain po kami dito, tsaka yun nga, ayoko ng mga tao na a-attend dito ng walang pagkain. Gusto ko lagi may pagkain, kaya napapagastos talaga kami. Hindi maiwasan. Kasi, ang hirap kasi nun no? Ang lalayo ng mga umaattend dito, mga kapatid. Meron pa nga taga Quezon Taga Laguna yata, nagbisikleta lang. Grabe Nayaman lamang ako, wala man ako masyadong maibigay. Kumain lang siya dito. Pero grabe yun May mga taga Quezon din na bumabiyahe, layo. Mantakin yun, from south to north. Mula Quezon hanggang Bulacan. Yung mga umaattend dito, taga Bulacan din pero malayo. May mga taga San Miguel, may mga taga Baliwag, Bulacan, may taga Malolos. Kanina may umattend lang ng konti dito na halos taga dito. Sabi ko salamat, may taga dito na rin. Pero malalayo yung mga yan. Ever since. Kaya, Pastor, ano location kasi lulusob kami? Nasa page po,
Santa Maria, Bulacan po ito mga kapatid. Santa Maria, Bulacan. Kaya ang ano dito, nakakatuwa ho kasi dahil talagang mga umatin dito, mga malalayo. Dito, ang the best na access talaga rito, magmotor lang kayo eh. Kasi may parkingan naman ng motor dito dito sa loob ng simbahan. Maganda naman. May kulambo naman ng mga ano nyo. Ay, ibig sabihin mga kapatid, nagre-report lang ako sa inyo na successful po ang gawain po dito sa Bulacan. Yun nga lang, nagkaroon tuloy ako ng dagdag na responsibility. Kaya tuloy, no choice ako, dinala ako sa sitwasyon ng Panginoon na sa tingin ko, kailangan mo na nang humingi ng tulong sa mga kapatiran. Huwag ka na manahimik, Edwin. Huwag ka nang mataas ang ego dyan. Kaya yun lamang po mga kapatid, paulit-ulitin nyo lang po itong record na to. Kung maaari sana, ayoko na pong pag-usapan nito. So malino na po sa ating lahat ang ating napag-usapan. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagpapala ng Panginoon. At again, nawa po ay may natutunan po kayo ngayong gabi. Palakpakan po natin si Lord. Okay, tanungan na po tayo, no? Sabi rito, no, bilang Kristiyano, natural lang na tumulong, makibahagi at sumuporta sa gawain at sa mga mangangailangan ng iglesia. Hindi ito obligasyon o utos, kundi dahil may malasakit tayo bilang pamilya kay Kristo. Ayan. At gusto ko malaman nyo na masaya ako sa aking mga ginagawa. Sanay kami ng hindi talaga binabayaran, pero dahil ang nais ng Panginoon sa amin ay humingi raw kami ng tulong sa inyo, biblical naman. Kaya yun lang. At least hindi kami namimilit, hindi kami kagaya ng iba na ginagamit ng Diyos. Ang malinaw dito sa Bride of Christ, ang tulungan dito ay hindi dapat dinadamay ang Diyos. Labas po ang Diyos sa usaping pagtutulungan o yung toka-toka. Labas po mga kapatid. Pag nagpastor po kayo dito sa Bride of Christ, dapat gayahin nyo rin po kami. Hindi po kami nagtuturo na dinadama yung Diyos. Kasi wala naman sa Biblia talaga na ang pagbibigay ay karamay ang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin, napakayaman ng Diyos. Pero ang kailangan ng pera natin, yung mga naglilingkod dito sa simbahan. Yung mga nagtuturo talaga, yun ang nangangailangan. Pero yung Diyos, hindi niya kailangan yun. Kaya nga, sinabi niya ito, tulungan daw natin yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, di ba? O yung mga sa simbahan, yung mga pangangailangan sa church. Yun pala ang offering. Kaya mga kapatid, sa mga gusto magpastor dito sa Bride of Christ, dapat ganito ang stand natin na biyaya pa rin. Biyaya pa rin, grace offering pa rin tayo. Puno pa rin tayo ng biyaya. Huwag tayo maglalagay ng batas sa pagbibigay, kundi naku po, pipingutin ko mga tenga nyo pag nagturo kayo ng gano'n. Hindi tayo dapat gano'n na. Okay. So ako'y naniniwala kasi na darating ang oras na ito ay magiging eskwelahan tong Bride of Christ. Inaasikaso na namin ito legally at ako po ay kumukuha na rin po ng anumang usaping legal, gagawa ko ng hakbang para libreng pag-aaral sa mga pastor. Para nang sa ganun, pag nagkaroon kayo ng certificate dito, at least, kita nyo, merong talagang legal talaga na galing ng CHED, galing ng ano talaga, legal talaga. Kasi mahirap naman kasi yung certificate lang eh. Mahalaga kasi legal. So, pangarap ko yan sa Bride of Christ, nawa nga. At sa totoo lang, maraming talagang salamat sa mga tumutulong sa amin dito. Ever since pa lang noong 2023, may tumutulong naman po sa akin. Hindi ko lang kinakwento sa inyo mga kapatid kasi ayokong pinag-uusapan ng pera. Pero maraming salamat po talaga. At yun nga lang, ako po ay mahirap to, no? Itong ginagawa ko to, pinakamahirap na teaching. Hindi niyo ba napapansin, nanginginig ako, paulit-ulit ako. Para akong sirang plaka. Para akong parrot, paulit-ulit. Kasi kinakabahan ako habang tinuturo to. Oh, yun lamang po. Sige po. Paano po magpastor sa Bride of Christ? Pastor. Kapatid ka naman lang ako, i-chat, i-PM mo na lang ako paano. Pero sa ngayon kasi, gusto ko kasi maging formal. Gusto ko maging eskwelahan tong Bride of Christ na to. At magde-develop tayo ng mga guro, etc. Mga kapatid, sa totoo lang, pangarap ko kayong lahat no one is exempted. Kung ako lang masusunod, gusto ko talaga magpastor kayo, maging tagapangaral kayo.
I don't care kung mas tumalino kayo sa akin. Mas maganda kung mas tumalino pa kayo sa akin. Dumami tayo. At saka tandaan niyo mga kapatid, hindi ko kayo estudyante, estudyante po kayo ng Panginoon, instrumento lang ako. Estudyante ko kayo in the sense lang mga bagay na sa papel lang, pero ang tunay po natin talagang tagapagturo ay yung banal na espiritu. Okay? Kaya hindi po tayo dapat nagmamalaki na estudyante lang kita, dapat hindi mo ko naaangasan. Na, ayan, yung mga taong ganyan, may mga ganyan. Ay, hindi po tayo ganun mga kapatid. Ako baligtad, gusto ko dumami kayo, tumalino kayo, mag-aaral kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, aral kayo, aral. Huwag kayong amen ng amen sa akin. Huwag kayong masyadong papaniwala. Kailangan tingnan nyo yung Biblia nyo. Best practices yun laging maging para kayong Berean. Tingnan nyo yung Biblia nyo, huwag kayong magpapauto sa mga pastor na yan. Kahit sa akin, huwag kayong masyadong magpapauto. Tingnan nyo yung Biblia nyo kung tama yung tinuturo ko. Okay, sige, tanong lang po kayo. Magtanong na po kayo. Salamat po, Pastor, na ano yun, nabuksan ng isip namin tungkol sa pagbibigay. Amen. Ano po ba raw ba ang aalisin? No? Aalisan ng ilawan. Ano po ba raw ang aalisin ng ilawan? Ano yun, kapatid? Di ko maintindihan yung tanong, sorry. Pastor, kailan daw po ang Book of Revelation ng sa Pergamum? Next week, gagawin ko na mga kapatid. Naging busy lang ako. Pasensya na po. Meron po akong ginagawang bantay propesya ngayon. Tatapusin ko po ng Lunes. Pakibantayan na lang. Good Okay. evening, Pastor. Hello po. Sige po, Sir Romulo. Go ahead po. Tatanong ko lang, Pastor, di ba na-discover yung Pilipinas sa March 16, 1521? Anong ginagamit nilang Bible noon? Di ba na-discover ang 1612 naging King James? Ano po yung tanong niyo po? Para Ano yung ginagamit na Bible nung na-discover yung Pilipinas? anong ginagamit ng Bible na na-discover ang Pilipinas? Pa-expand niyo pa ho yung tanong niyo po para mas Kasi lalo rin. di ba na-discover lang yung nasalin lang sa King James 1612? O ano 1612? ginagamit nung Bible nung 1521? Okay. Yung taon. Okay. Yung So, taon, oo. ang tanong niyo po, anong ginagamit ng Pilipinas nung panahon ng 15th century? Ano po, Latin ang Bible nung araw. Nung panahon na yun, kasi tinan nyo ang nangyari kasi, ang Bible, original niyan, Hebreo, Old Testament, Greek, New Testament. Tapos, nung panahon ni Jesus Christ, translate ang Bible uli ng tinatawag na Septuagint. Lahat Greek, Old Testament, and New Testament. After ng Septuagint, ang nangyari, nagkaroon ng persecution ng church. Tapos, inadapt ng Roman Catholic ang Christianity, ginawang state religion. Pinatranslate ng mga Santo Papa. Kaya ang sumunod na Bible nun, yung Latin Vulgate. Yung Latin Vulgate, mahabang panahon po yun, kapatid. Halos 1,000 taon po yun na naghari ang mga Santo Papa. Kaya nangyari noon, noong 15th century, Latin po ang Bible nung panahon ng Pilipinas na nadiskubre. At yung English version po, nitong 19th century lang po yan, na-enjoy natin ng mga English copies ng Bible. Lalo na po yung sikat na King James noong 16th century. So, ganun po yung history po noon. Kaya ang sagot po natin dyan, Latin ang gamit ng Bible ng Pilipinas. Salamat po. Pero patutulan ko, Pastor, simulat sa pool kasi, nung lockdown, aral ako ng aral eh. Hanap ako ng hanap sa mga Bible study, kung saan ako ma-attend. Pero online ako kasi naka-lockdown. Naka-duty ako sa Makati. Kung lang ako, nakakulong ako sa isang kwarto. Pero naka-duty ako kasi security driver ako, VIP eh. Opo. Tapos, itong binuksan mo yung The Bride of Christ TV, parang ako lang yung unang umatid eh. Oh, opo. Binuksan ko, sabi ko, dumaan na sa page ko, sabi ko, kasi hanap ako ng hanap kung ano talagang Tapos dumaan to sa page ko Facebook, sabi ko, Edwin Francisco, naka-live.
Hindi, sinubukan ko na. Mhm. Simula noon, talagang hinahanap-hanap ko na yung kanyo. Yung mga salita nyo, yung turo nyo, hanggang ngayon. Glory to God po. Salamat po. Sabi ko nga sana, tinatanong ko kayo, makapunta ko doon sa Bulacan. Kaya lang, busy ako sa anak ko eh. Taga saan po ba kayo, kapatid? Dito ako sa Bulacan ako pinanganak eh, sa Giginto. Pero Mm. dito ako sa Makati nagtatrabaho. Ngayon, retired na ako. Focus na ako sa anak ko, hatid sundo sa school. Pero dito ako sa Taytay, dito ako nakabili ng lupa eh. Opo, opo, opo. Kaya gusto ko umatin dyan sa Bulacan. Gusto ko Mm. mapatutuo sa buhay ko. Oo po, willing ka po. Pero kung gusto niyong pumunta dito, makipag-fellowship. Alam niyo mga kapatid, ang fellowship sa church, hindi lang laging service. Hindi lang laging yung merong pagtitipon na merong mikropono, may mag-o-open in prayer, may kakanta, may magtuturo, tapos na. Hindi po gano'n ang Totoo yan po. fellowship. Totoo Ang po yan. fellowship po, pumunta lang kayo dito. Sabay-sabay tayong kumain. Yun po yung fellowship. Kung gusto niyo makarating po dito, punta lang po kayo dito. Bakit hindi Ah, ka pwedeng i-live dyan, Pastor? Halimbawa, pag Sunday, nandiyan ka, ba't pwede naman i-live yata sa YouTube eh? opo. Ano po, basta po, para, kasi kung ila-live ko to, wala na akong aatin dito. Di ba? Ganun lang yun. Kaya, siyempre, basta, pero ila-live ko rin ho ito, i-upload ko rin to after 1 month, mapapanood nyo rin. Pero yung i-ano ko agad kasi, ang nangyayari kasi dito, ay atin na lang kami ng online, pastor. Atin na lang po, manonoorin ko na lang po yun. Panonoorin nyo na lang. O sige, next month ko i-upload. Kasi nagiging, wala nga atin dito kung gaganunin ko. Kaya it takes 1 month bago ko i-upload yung mga nangyayari dito. Gaya ng Monday, di ba, galing kayo ng probinsya. Antay ako ng antay. Monday, mayroong service ba ng Monday? Nung dumating ka dito sa Maynila. Nagkaroon kagad po Wednesday. Wednesday Pala. po. Nagkaroon po ng Wednesday. Kasi sabi ko po kasi sa announcement, nasa probinsya po kami at magre-resume ito Wednesday. Kagaya Nandun. kay Pastor Harold, yung pinupost ko yung Did You Know, di ba? Opo, Kasi opo, opo. 1,000 din yung kwan ko yung mga followers ko eh. Ang Oo. daming nakaka-relate ang sinasabi. Did you know? Sabi. Tinutukso Okay. nga lang nila ako eh. Sabi ko, gusto ko makita si Pastor Harold. Sabi. Opo, komedyante po yan. Mabait po yan. O ngayon, Um, sabi ko nga magdadala ako dyan ng mga dati kong, mga kasamahan ko dati sa church. Pero mas malamang na yung pinagbago ko sa kanila eh. opo, opo. Sobrang na-enlight ako dahil dito sa The Bride of Christ. Mhm. Minsan nagsishare ako sa kanila. Bakit? Inaaway ako. Sabi nila nasa Bible ba yan? Sa Bible ba yan? Sabi ko, Mhm. oo naman. Hindi ko naman sasabihin to. Wala sa Bible eh. Opo, opo. Sabi ko, sige, sabi ko, lalo na mga kapatid ko. Mga born again din to eh. 90s pa kami, Christian na kami eh. Mhm, mhm. Sabi ko, pero iba pa rin yung paniniwala nila. Pero kanya-kanya kami ng kwan. Minsan yung iba sa CCF, yung iba sa Bread of Life. Mhm, mhm. Kanya-kanya pa rin kami. Tapos may kapatira na naman naging pastor na. Kaya lang iba pa rin yung pag nagsalita sila, sabi ko, wala, dati pa rin tong nasa perverted pa rin to. Mhm. Mhm. Hindi ko na lang sabi ko, sana dumating yung panahon na in time na matuto rin kayo, ma-enlight din kayo sa the gospel. Opo. Sabi ko, minsan dadalhin ko sila dyan sa Bulacan para makilala kayo. Sige po, pwede naman po. Sabi ko ng kapatid ko, Francisco, ano ba, kamag-anak natin? Siguro, kamag-anak natin ito, lalo sa Panginoon, magkakapatid tayo. Francisco nga rin pala ho kayo. No? Oo. Sige po, Pastor, Salamat po. salamat. Salamat po. Magkikita rin tayo dyan. Sige, darating ako dyan. Busy lang ako ngayon sa anak ko eh. Mm. Salamat po, magandang gabi. Salamat po. Pastor, kami din,
Kung Mhm. may kung may time, punta din kami diyan sa Bulacan. Para makita na rin Pahingi ng ano, kita. pastor, yung address. Oh, Ano ko ako eh, opo, Bataan ako. nasa ano po 'yon, i-di-display ko po mamaya sa page yung paano pagpunta. Actually, meron na po niyan sa page po Ah, natin. Pero sige, re-repost ko na lang po uli para sa mga gusto kong pumunta. sige po. Salamat. Thank you Kung po. gan Bataan, no? Malapit lang ho yung Bataan dito sa ay malayo-layo rin ano. Pastor, Oo, good pero evening po. salamat. Ang Ay layo-layo sige din, po, sir. pastor. Pastor, Oo. good evening po. Good evening din po. Pastor, di ba yung nabanggit ko kanina yung spiritual gifts, yung acknowledgement, Mhm. giving, spiritual gifts po yan, di po ba? Opo, opo. Mhm. Part kasi nun yung gift of healing. So, yung healing po ba, so meron pa rin po pala nun, yung healing, supposed to be. Wala po nun sa Kristiyano eh. Saan nakalagay rito? We have Sige po. different gifts according to the grace given us. A man gift is prophesying, led in proportion to his faith. May nagpa-prophecy. Karamihan sa mga nagpa-prophecy, yun nga, yung mga kagaya namin na nagtuturo ng Bible, etc. Romans verse 7, if it is serving, let him be served. Yung mga masipag maglingkod. Actually, meron kayong mga ganyan dito na sipag-sipag Exercise. nilang pumupunta talaga rito. Kahit anong gusto niyang kahit na taga-linis lang o kahit na taga-pamalengke lang, tuwan-tuwa na siya. Oh. So, gift yun. Okay. Tapos if it is teaching, let him be teach. Yan, mga kagaya din natin, mahilig magturo. And if it is encouraging, let be encouraged. Ito mga nag encourage na to, sila yung kilalang counsel, nagpapa-counsel. Gusto mong pa-counsel, sila mag encourage. O yung mga means. If it is contributing to the needs of others, ito yun, no? Yung mga gift of giving. Pera to, tumutulong. Let him give generously. And if it is leadership, let him be governed. Meron mga tao talaga na leadership. Admin, yan, sila yan. At if showing mercy, let him do it cheerfully. Ito yung mga nag encourage. So, ang tanong, nasaan ang healing dito? Wala. Di ba? Kasi hindi kasama sa Gentile ang healing. Hindi kasama sa Gentiles ang healing. Ang kasama ang healing sa mga alagad lang ng panahon ni Kristo, sila lang yung merong gift of healing. Kasi bakit? Sino ang audience nila? Mga Hudyo. Ano ba ang gusto ng mga Hudyo? Signs and wonders. Hindi sila naniniwala sa maraming daldal, satsat. Gusto nila talaga yung mala. So, dapat ma-divide natin alin yung gift sa mga apostles, alin yung gift sa mga Christians. Sa gift of mga Christians, eto, yung gift of apostles, yung raise the dead, heal the sick, speak in tongues. Sa kanila yun, puro yun, lying and wonders yun, sa kanila lang yun, sa mga alagad lang yun. Hindi yun sa atin. Ang sa atin, eto, yan, yung sinasabi ni Pablo. So I hope na hindi na po kayo malito, ma-confuse regarding sa gifts na nananampalataya kay Kristo. Ay, meron pa pala, yung actually, nagbago na rin yung paradigm ko dun sa, yung rapture. Kasi habang binubulay-bulay ko ulit-ulit ko binabasa yung Revelation, mas maganda yung nag-aaral talaga ng salita ng Diyos. Pumapasok ako dun sa feeling na, na parang post-read na yung, ang feeling ko, yung second copy, tsaka yung, isang beses to lang. Abangan po natin yan sa Revelation series, guys. Ayan. Sa akin na yan, basta sa akin yan eh. Kasi, iniisip ko kasi, hindi naman pwedeng nakakalang yung mga Christians doon sa taas. Pero kung tutusin, kung magiging exegesis lang tayo, yun ang kalalabasan talaga.
Exegesis ako, pastor. Yun ang Eh, inaano hindi, ko. hindi talaga pre-trib. Exegesis, Oo. iba ang lalabas. Iba, iba. Ay, iba kasi. Noong una kasi, di ba, nakapako tayo doon sa ano, doon sa reference. Yung inuulit-ulit ko talaga yung sabi ko, lumalabas pa ako doon sa ano, doon sa post-trib eh. Sa akin to, pastor, sa akin lang ka. Ako hindi ko muna Baka, sasabihin yun sa akin. Panoorin nyo lang sa sa akin lang ka. Revelation series. Panoorin nyo na lang. At least eh, At least, nandun at lang least, ako at least sa natutuwa ako sa inyo. Nag-aaral kayo mabuti. mm, Nag-exegesis na kayo. Tama po yan. Best practices. Pinapalakpakan ko talaga kayo. Magagaling, magagaling kayong lahat. mm, Salamat sa inyo. Yan ang gusto ko makita nyo. Yan ang gusto ko makita sa inyo lahat. Nag-aaral kayo. Dumedepende kayo sa salita ng Diyos. Tama yung inyong mga formula ng pag-aaral, exegesis, hermeneutics, rightly dividing, napakahalaga po nun. Napakahalaga po nun. Huwag kayong maniniwala sa mga pastor na puro revelation. Diyos ko, Panginoon ko. mm. Kaya Huwag sabi kayong ko, maniwala dun. Ang revelation, isang beses binigay. Paano mo ipapaliwanag ang revelation? Kailangan may magpaliwanag. Ano yun? Mananatili lang yun. Ganon. Diba? mm, kaya nga, yes. Parang ganito lang naman yan eh. Merong nagsabi, bibigyan ko kayo ng regalo. Yun ang revelation. Ngayon ang tanong, ano yung regalo? Yun ang explanation. Ganun lang yun. Mga ibang pastor gusto nila revelation lang. Kaya yun, delikado yung mga revelation. Marami na pahamak dyan. Marami na uminom ng lason dahil dyan. Sir, magtanong nga ako. Sige po, Tirosana, go ahead po. Pastor, saan na ba kayo sa sa Revelation series? Wala akong napapanood dito sa YouTube ko eh. Hindi pa nakakarating sa akin. Ano na po ba yung huling yung Revelation series? Ay ano po, Revelation 2C na po ang aking nagawa. Namo, Pastor, nasa 1 pa lang ako hanggang ngayon. Wala akong napapanood dito. Kaya late na late pala ako. Ba't ganun, Pastor? Nasa ano nyo po yun, nasa YouTube nyo po yun, yung notification. Sundan nyo lang po yun. Meron naman pong link na nasa baba nun. Ay, Kasunod. nakalagay po ba lahat yun sa Bride of Christ yan? Sa YouTube po natin, sa YouTube. Mm-mm. Sige, Pastor. Tapos pinopost ko rin po yan, Ate Rosana, sa Kaya Kwan. nga sa Facebook ako kasi na umaano, sabi ko, parang wala akong napapanood na na Revelation series. Ang layo yun na pala. Kasi po, ang ginagawa ko dyan, nilalagay ko lang yung link sa Facebook para sa YouTube. Para sa YouTube kayo manood at kumita naman ako. Kayo talaga. Sige po. Sige po. Thank you po doon sa sharing nyo. Ngayon naniwala na ako kasi ayaw nyo ng blessing. Sabi ko po, mayaman si Pastor Ay, sorry yun naging attitude ko nun. Ate Rosana, alam mo yan. I'm so sorry. Okay. Siyempre sa Panginoon yun, di ba, Pastor? Okay, thank you po, Pastor. Salamat po. Ayan. Mga kapatid, mahal na mahal ko kayong lahat. Basta ako, sorry talaga. Ganun yung tinuro ko. Yung bang nagyabang yata ako na na hindi ko kailangan ng offering nyo. May kumikita naman ako sa YouTube. Doon ko naalala, sino ba ang sumusuporta sa YouTube sa akin? Di ba kayo din? Sabi ko, nakakahiya. Guys, sorry. I'm sorry talaga. Hindi ko na uulitin. Papakumbabala lang ako. Hindi na yung mga yabang-yabang na, I'm sorry na nga. Ayan na. Ayan. Okay, ano oras na? 9:31. Meron pa tayong 30 minutes. Sige lang, sugod lang kayo ng tanong. Hindi na ako hindi nyo na kailangan magta-type ng amen dyan. Kung gusto nyo magtanong dyan sa okay lang po. Sige po, tanong lang po kayo. Ayan, teka. Basta dito po kami Baisia. Lagi din po akong laki rin po ako ng mga Francisco. Okay. Ako rin po, Pastor Gosip po, sana pumunta dyan kaso medyo malayo. Di ba, lolobi na. Alam niyo mga kapatid, pinapalalayan ko, dumating ang oras sa Metro Manila, magkakaroon tayo. Ngayon lang kasi, ito pa lang yung ating nakayanan, dito pa lang sa Bulacan. Salamat sa buhay ng mga taong tumulong dito sa Bulacan dahil karoon tayo ng church dito. Dati nga walang church eh. Kaya malaking pasasalamat na po yun.
Kung mag-e-expand man, sana nga magkaroon sa Metro Manila para lahat ng mga nasa North and South maka-attend. Marami kasi sa Metro Manila, sa totoo lang. Nag-survey ako di ba dati. Kaya nga lang, ang mahal-mahal ng lupa sa Metro Manila, alam niyo naman. Kaya, ayun. Pwede ka lang doon mangupahan, pero lugi ka, ubos ang pera mo sa pangungupahan, mahal-mahal ng upa sa Metro Manila. Kaya sabi ko sa sarili ko, ay nako, kung ano na lang meron, doon na lang ako. Kung anong bigay ng Panginoon, makontento tayo. And hopefully na magkaroon nga tayo sa Metro Manila. Pastor, Sige po. Go ahead po. Pastor, suggestion lang ito akin. Siguro, pwede mo i-post. Pwede siguro i-post yung may mag-Gcash kasi eh. Mag-ano? Ano kapatid? Gcash, Pastor. Anong Gcash? Ayaw mo? Gcash, padala ng pera, Pastor. Oo, Ganun. papadala. Oo. Yung Gcash number namin. Meron po Yeah. dyan. I-post I-push lang nyo kaya, kasi. Pastor. Oo. Oo nga hindi ko nilalagay. So, yung bang number nyo, tsaka yung number na binigay nyo sa akin, tsaka yung number ng Gcash, parehas pa yan? Parehas lang po. Parehas lang. Salamat po. Ayan po. Pero sa pangalan ko po ito, Edwin. May tugon agad sa panawagan mo, Pastor. Praise the Lord. Yes, talaga po. Salamat po. Amen. Glory to God po. Basta ako mga kapatid, wala po akong ibang inihiling lang sa inyo talaga. Makita ko talaga kayo matuto. Sanay ako ng talaga na nagbo-volunteer talaga ako. Sabi ko, gusto ko, makita ko lang yung mga kapatid ko na lumalago, ng salita ng Diyos. Totoo lang. Kaya di nyo ba napapansin yung mga nami-meet ko mga tayo, mga nakamit na sa akin, di ba? Wala akong ibang kinukwento sa inyo kundi salita ng Diyos pa rin. Hindi ako nagkikipagkwentuhan ng kung ano-ano. Minsan lang siguro, yan alam ni Ate Rosana, yan na nagiinuman kami sa Okada dati. Ayan. Lasing Konti na. lang. Lasing na, Bible pa rin. Ayan. Mm. Salamat po talaga. Pastor, dito, usong-uso na ngayon yung alien na pinapakita sa balita. Oo, ayan. May iba-vlog ko po yan sa Lunes. Bukas po, mapa-upload ko na po yung panoorin. Excited ako. Excited ako. Nalilate nga ako kasi sa Revelation series, nasa 2 na rin yata ako. Kaya anong number na ba kayo pa sa Revelation series? Di ba, 7 churches po yun. Ang Oo, 7 yan. churches po, nasa na po tayo. Tapos na yung Pergamo. Tinam mo, Ay, hindi ko yan napanood. Teka. Pergamo. Ay, hindi pa pala tapos ang Pergamo. Gagawin ko pala yun. Tapos na pala ng recording. Ay, nasa Pergamo pa lang tayo. Kala ko nalilate akong sobra, hindi naman masyado Di pala. po. Ang huling-huli po yung persecution period ng church. Mm-mm. Mga kapatid, boring talaga yung part ng 7 churches. Pero kailangan ko talagang ituro yun. Ang pinaka-excited part sa part 4 na, marami na manonood sa akin yan. Ayan. Part 4. Kasi doon na magkakaalaman. Kasi iimbestigahan natin saan yung rapture. Saan. Di ba? Iisa-isay natin yun, nahanapin yun. Ang Laging sarap, ang aabangan. tagal naman. Pastor, gawin nyo na lahat. Gagawin na nga. Sa Santa Gusto ko Maria, nga matin Bulacan. dyan sa church na yan, oo. Gusto Oy, ko nga eh. tataba kayo dito, Ate Rosa. Di ba payat kayo? Tataba kayo dito. Lalaki. Lalaki kayo dito. Ala nyo ba? Welcome back ko dyan. Babakasyon. Kahit sino naman. Praise Basta the Lord. tao. Kaso Wag lang di ako yung- mukhang tao. Wag lang yung 3 mata, tas 3 dead, 3 Diyos ko. Ayoko nang joke lang. Makikita si Harold, sasakit ang panga nyo rito, kakatawa. Kay Harold. Kumusta pala pakikumusta niya ako kay Pastor Harold. Ayun, nandun. Salamat po. Tanong-tanong lang po kayo mga kapatid, free pa rin tayo. Pwede naman tayo magchikahan na lang. Tabusin natin tong oras na post-trip. Sino yung nagpayos ng post-trip? Pre-rat. Okay. Magkakaalaman tayo niyan. Basta yung muna sumagot dyan. Baka mawala na. Baka maging spoiler di ba? Pastor, isa pa pala. May tanong na. Sige Tanong. Sige. Diba,
Di ba wala namang gender ang mga angels? Tama po ba? Eh, sinabi ni Lord yun eh. Di ba sabi ni Mm. Lord, may nagtanong sa kanya, Panginoon, sa kabilang buhay, sino ba mapapangasawa ni ganito? Sabi niya, ang mga anak ng pagkat darating ang panahon sa kabilang buhay na tayo ay magiging kagaya ng mga anghel na wala ng asa-asawa. So, ibig sabihin, pag walang asa-asawa, eh di walang gender yun. Eh, confusing sa akin, di ba? May mga angels na pinadala ng Diyos. Pero di ba naanakan nila yung mga tao, Oo. yung mga... Eh, syempre, Nephilim. Nephilim. Eh, kaya kasi nga, ano sila, nagsakatawan tao sila. Siyempre, pag Ah. nagsakatawan tao sila, ang pipiliin nila lalaki. Pero yung kanilang espiritu, siyempre, hindi lalaki, hindi babae. Hindi may last din pala ang Eh parang angel, Pastor. parang si Jesus Christ. Jesus Christ wala namang kasarian yun. Nung nagsakatawan tao siya, anong pinili niyang kasarian? Lalaki. Pero hindi nangangulugo ng lalaki si Jesus, ang lalaki ang Diyos. 'Di ba? Walang kasarian pa rin ng Diyos. Ganun pa So, rin sinasabi. yung falling angel na yun may last. Yung nagsakatawan tao. Hindi yung katawan lupa ang may last. May last talaga ang katawan lupa. Siyempre, ikaw ba naman ang magkaroon ng katawan lupa, magkakaroon ka ng kasarian. Sa bagay, Makakaramdam ka ng sexual attraction sa o sa opposite bagay sex. nga lahi ni Adjan, di ba? Makasalanan. No? Hmm? Opo, Pwede. ganun po yan. Pero mga kapatid, sa totoo lang kagaya ng sinasabi ko sa inyo alam ko may mambabad sa akin ano ngayon, Pastor Edwin, hindi naranasan mo rin ngayon. Yabang-yabang mo dati kasi wala Oo kang nga, church. pwede kang batuhin ng ganun, Pastor, dahil, Wala. di ba? Una ko na sila ngayon, sabi nila sa akin, Pastor Edwin, dati kasi yabang-yabang mo nung wala kang church, kaya ang lakas-lakas ng loob mo mambanat ng mga pastor na nag-o-offering. Ngayon may church ka na, di nag-o-offering ka na ngayon. Ito naman masasagot ko sa inyo. Kasi ako, ang maganda lang kasi sa akin, siguro, ang magagawa ko lang mag-apologize. Basta ako, kung Di kaya maganda kong na yung ginawa niya, Pastor, yung Basta ako ginawa niya. kung kaya ko mag-apologize, mag-apologize kasi hindi naman perfect. Si Pablo nga hindi naman Totoo perfecto yun. rin yun. Oo. Si Pablo hindi naman perfecto yun, 'di ba? 'Di ba nung una Lahat naman ng tao nangangailangan. Tama yung 'di ba Pastor. yung si Pablo hinatulan niya dati yung yung immoral brother, 'di ba? Tapos pagdating ng 2 Corinthians, nagbago na daw pala. Napaya si Pablo doon, nagbago yung tao. Tapos nung una sa Ay, unang oo, na parang nabasa ko siya, nadinig ko rin yun na yung sa, si sa Pablo, mm, meron siyang isang tao na sinama yata ni sino ba to? Tapos sabi niya, ay hindi yan, kasi hindi pa siya yung tunay na Kristiyano, yung parang ganun. mm, Yun. Tapos bandang huli, nagulat siya, nakita niya yung tao na dinadown niya. Tuwid pala yung mga sa, lasa, sa, sa saka second pwede. sa 2 Corinthians, nagbago pala. Di napaya si Mm. Pablo. Ibig sabihin nun, mga kapatid, makikita nyo doon na May kahit na failure din. may failure yung mga yan, Mm. hindi. Kaya ako rin, may failure din ako. Ayan. Una, nagturo ako ng ICJCs. Pangalawa, nagyayabang magturo. Ayan. Kasi wala naman perfect, di ba? Hindi, mga kapatid, sa totoo lang, pasensya kasi ko. Para ba na-trauma ako dun sa, kasi nung nasa Love of Christ ako, awang-awa ako dun sa mga pastor na parang namamalimos, parang, sabi ko, pag nagpastor ako, ayoko maging ganito, gusto ko ako yung magbibigay sa church. Gusto ko ako yung gumagastos, gusto ko yung gano'n. Pero hindi. Nung una, ganun ang ginagawa ng Panginoon sa akin. Pero nitong huli, parang pinapahiya ako ng Panginoon. Hanggang sa inano ng Lord sa akin na, ikaw kasi, dapat ituro mo na kasi kung ano yung totoong sinasabi ng Bible. Kaya yun ang topic natin ngayon, ano ba ang tama, ano ba ang mali sa love offering. Sinabi ko sa inyo yung mali at sinabi ko rin sa inyo yung tama. Kaya doon tayo sa tama lang mga kapatid. Parang para maintindihan natin lahat, yung pagbibigay na yan, toka-toka lang yan, parang ganun. Parang 'di ba yung mga barkada natin, saan tayo magsi-swimming? Doon tayo. Sige, toka-toka tayo ng pagkain. Ikaw sa adobo ka, ikaw naman sa sa binagong baboy ka, ikaw naman sa manok, ikaw naman sa isda, ako naman sa entrance fee. Saan ka? Ako naman taga-tawa. Ayan.
Ganon din sa church. Yun ang sinasabi ng Bible. Sa church pala, toka-toka talaga ang tawag dyan. Hindi yung walang batas, walang sapilitan, kundi toka-toka lang talaga sa church. Yung pala yun. Okay, so malinaw na sa atin yung mga kapatid. Pag nagpastor kayo, dapat wag ng mga pananakot. Dapat toka-toka lang ano nyo. Ang pagbibigay po sa simbahan, toka-toka po ang tawag natin dyan sa ating tayo mga Pilipino, sa kulturang Pilipino. 9:45 p.m. Ayun, ang pinsan ko nandito. Tumatawa siya. Ayan. Yung una kong talagang umaatin ng Bible study dito sa Bride of Christ, yung pinsan ko, yan sa atin net, si Junette Opleda. Kami lang dalawa dati niyan. Mahabang panahon din yan, almost 3 months, kami lang lang umaatin sa amin. Hanggang sa dumating oras na nag-ship ako na, sige atin net, Sabado magkakaroon tayo ng Bible study, pero welcome na yung lahat. Ayun na, dumami ng dumami na. Dati meron kami bukod na ano yan, mga dati. Pero ngayon, salamat sa Panginoon kung gano'n. Amen. Pero sana, mga kapatid, may tanong pa ho ba kayo? Wala na, pastor, tayo mo na lang. Okay, salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Pray ng So, Diyos. maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat sa pangunawa. Ako po ang inyong pastor na handa rin po ako magpaturo. Marami rin ako natututunan din sa inyo, sa mga nagpapayo sa akin. May mga nagpapayo po sa akin, mga kapatid. Hindi ko to sariling isip. Kasi may naninita na sa akin. Pastor, meron kang di pinakinggan ko na. Matagal na may nagsasabi sa akin ito. Hindi ko lang pinapansin. Kaya nga lang kasi ngayon, dinala ko ng Panginoon sa bagay na paranas ko kaya kay Edwin to para pinaranas ng Lord sa akin. Salamat sa Lord. Kaya again, ako po si Pastor Edwin Francisco. Ako po ay iyong lingkod. At ang sa akin lang ng mga kapatid, gusto ko talaga maging malalim kayo sa salita ng Diyos. Hindi yung may alam lang, yung may malalim. Gusto ko maging pastor kayo balang araw. Wala po akong regret kung mas tumalino kayo sa akin. Gusto ko mas tumalino kayo sa akin. Mas marami kayong alam sa akin. Kasi ang layunin ng church na to, hindi ko kasi pagmamayari itong Bride of Christ, pagmamayari ng Panginoon to, katiwala lang ako dito. Kaya hindi ako yung mga tao naghihinay, yung mga tao nagseselos na kapag ang estudyante nila ay lumalago at siya ay napag-iiwanan. Yan po yung mga taong akala nila sarili nila, pagmamayari nila yung mga estudyante nila. Mga kapatid kayo, hindi ko kayo pagmamayari. Pagmamayari kayo ng Panginoon, ako'y tagapagligod lamang. Sabay-sabay ho tayong mag-aaral, sabay-sabay po tayo natututo hanggang sa dumating ang araw ng rapture, sabay-sabay tayong dadagitin po ng Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Salamat po, Pastor. Thank you sa lahat. Good night sa Salamat. Pastor, love you. Hello. Good night. Love you din po. Maraming salamat po. See you po next Sunday. Enjoy your blessings po.